Kumusta mga kapurok, mga kasama sa pangingisda? Ang inyong lingkod, ang inyong YouTube fishing buddy ay nagbabalik para sa isa na namang napakainit na episode ng Kailan, Saan, at Paano Mangisda. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay ang 11 Disyembre 2025. Isang araw na puno ng pag-asa at, aminin na natin, kaunting hamon para sa ating mga mangingisda dito sa Pilipinas. Bakit nga ba special ang araw na ito? Lalo na sa panahon na nagsisimula na ang palamigan ng hangin pero mainit pa rin ang ating mga tubig dahil sa pabago-bagong panahon na magdadala ng halo-halong kondisyon sa ating mga pangingisdaan. Prognosi ayon sa uri ng isda at taktika. Mga kaibigan, sa kabila ng ilang pagsubok, mayroon pa ring malaking potensyal para sa magandang huli ngayong araw. Tara, alamin natin ang mga pangunahing isda na ating puntirya at kung paano natin sila malilinlang. Para sa lapu-lapu, grouper. Saan hahanapin? Ang lapu-lapu ay mahilig sa mga batuhan at bahura. Dahil sa medyo mainit na temperatura ng tubig na nasa humigit kumulang 28 hanggang 29 na degree Celsius, 28-29 stars, mananatili sila sa paligid ng mga estrukturang ito na nagbibigay ng takip at kung saan naroon ang kanilang pagkain. Hanapin sila sa lalim na 3 hanggang 10 metro, lalo na sa mga lugar na may malalaking bato at mga pira-pirasong bahura. Ang bahagyang pag-ulan at pagbabago sa presyon ay maaaring maging sanhi upang magtago sila sa mas malalim na bahagi ng mga estrukturang ito. Paano hulihin? Mas maganda ang handline o light bottom fishing na may buhay na hipon o maliit na isda bilang pain. Kung gagamit ka ng artificial lures, subukan ang mga jig na may kulay puti or berde na bumababa sa ilalim. Gayahin ang isang sugatang isda. Sa pabago-bagong panahon, ang lapu-lapu ay maaaring maging mas maingat kaya kailangan ng pasensya at banayad na paggalaw ng pain. Para sa maya-maya, red snapper. Saan hahanapin? Ang maya-maya ay karaniwan ding makikita sa mga mababaw na bahura at sa mga estrukturang malapit sa baybayin, tulad ng mga pier o pundasyon ng mga nakalubog na istruktura. Dahil sa pag-ulan at maulap na kalangitan, maaari silang lumapit sa ibabaw ng tubig sa maagang umaga o huling hapon. Sa mainit na tubig, maghanap ng mga lugar na may bahagyang agos o kung saan nagtatago ang maliliit na isda. Paano hulihin? Epektibo ang paggamit ng simpleng pamamalo, float fishing o bottom fishing na may sariwang hiwa ng isda, pusit o hipon. Sa mga araw na may bahagyang pag-ulan, ang amoy ng sariwang pain ay mas malakas sa tubig, kaya ito ang iyong alas. Gumamit ng lead head jig na may soft plastic bite para sa mas aktibong maya-maya. Para sa bangus, milkfish. Saan hahanapin? Bilang national fish ng Pilipinas, ang bangus ay matatagpuan sa mga fish pens, cages, at minsan sa mababaw na coastal waters. Sa mainit na panahon, mas aktibo sila at naghahanap ng pagkain malapit sa ibabaw o gitnang bahagi ng tubig. Paano hulihin? Para sa bangus, ang paggamit ng tinapay o algae bilang pain ay napakabisa. Maaari ring gumamit ng maliit na kutsara, spoon lure, o fly fishing. Ang pagpapaanod ng pain sa kasalukuyang agos ay kadalasang epektibo. Kung mayroon man kayong makita na maliliit na isda na lumulukso sa ibabaw, doon ninyo subukan. Pagsusuri ng mga kondisyon. Panahon. Ngayong Huwebes, ang 11 Disyembre 2025, ang Pilipinas ay makakaranas ng medyo mainit na panahon. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 26 at 31 degree Celsius, 26. Inaasahan natin ang kalat-kalat
na pagkulog at pagkidlat sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi na may 75% tsansa ng ulan sa araw at 65% sa gabi. Ang halumigmig ay nasa humigit kumulang 89%, 9%. Ang presyo ng hangin ay maaaring magbago-bago dahil sa mga bagyo na nagpapahirap sa paghula ng galaw ng isda. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman, ngunit maaaring lumakas sa panahon ng pagkulog at pagkidlat. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa ating mga dagat ay mananatiling mainit, nasa humigit kumulang 28 hanggang 29 na degrees Celsius, 28 asas 29 natin degrees. Ang ganitong temperatura ay perpekto para sa metabolismo ng maraming uri ng isda na nagpapanatili sa kanilang aktibo. Gayunpaman, ang pagbabago sa temperatura ng hangin at pag-ulan ay maaaring magpababa ng ibabaw na temperatura ng tubig na maaaring mag-udyok sa mga isda na lumipat sa mas malalim na bahagi o sa mga lugar na may mas matatag na temperatura. Yugto ng buwan, moon phase. Sa araw na ito, ang buwan ay nasa yugto ng huling kwarto, last quarter, na may 52 hanggang 58%, 52-58% pagkailaw. Ang huling kwarto ay sinasabing may katamtamang epekto sa pangingisda. Ayon sa matatandang paniniwala ng mga mangingisda, ang yugtong ito ay maaaring magdulot ng mas mahinang kagat ng isda, lalo na sa gitna ng araw. Ngunit, huwag tayong masyadong umasa sa buwan. Ang paglabas sa madaling araw o bago lumubog ang araw, kung saan ang buwan ay papalubog at sumisikat, ay maaaring magbigay ng mas magandang pagkakataon. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa pabagubagong panahon at kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging katamtaman hanggang mahina. Ang biglaang pagbabago sa presyo ng hangin kasama ng pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagiging maselan ng mga isda. Maaaring magtago sila sa mas malalim na lugar o sa mga protektadong istruktura. Ngunit sa mga pagkakataong humihinto ang ulan at lumilitaw ang araw, lalo na sa umaga at hapon, asahan ang pagtaas ng aktibidad ng kagat. Ang mainit na tubig ay nagpapanatili sa kanila na gutom, kaya ang tamang pain at diskarte ay susi. Pagtatapos. Kaya mga kaibigan, ngayong 11 Disyembre, huwag mawalan ng pag-asa. Kahit pa may hamon ng panahon, tandaan na may huli ang may tiyaga at diskarte. Abangan ang mga lulls sa ulan at targetin ang mga istrukturang alam nating pinagtataguan ng isda. Siguraduhin ang inyong mga gamit at laging tandaan na ang pinakamagandang araw sa pangingisda ay anumang araw na nasa tubig ka. Naway walang buntot, walang kaliskis sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang fishing tips at adventures. At syempre, ibahagi sa comment section sa ibaba. Anong plano ninyo para sa araw na ito? Mayroon ba kayong lucky charm na pain sa ganitong panahon? Excited akong basahin ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli, mga kapurok.